Grabe ang duo nila LeBron at Luka, unstoppable. Paano kaya mapipigilan ng mga kalaban? Pero bago yan, ganito katalino itong si Rob Pelinka at nautakan niya ang Utah Jazz at Dallas Mavericks para makuha si Luka Doncic. Paano ba naman nang tumawag kasi ang Dallas Mavericks sa Los Angeles Lakers para i-offer si Luka? Ay ang una palang hiningi ng Mavericks na trade package para kay Luka ay itong sila Anthony Davis, Dalton Knecht kasama pa ng multiple first round picks. Pero itong si Rob Pelinka ay kinumbinsi ang Mavericks na malaking risk nga daw ang mag-stick pa sila kay Luka Doncic. Lalo at palagi daw itong umiinom ng alak at malaki na rin daw ang problema nito sa kanyang timbang. Isa pa ay ipinaliwanag din ni Rob Pelinka na ang bitawan daw ang kanilang dalawang first round pick sa mga taon ng 2029 at 2031. Ay malabo daw nila itong i-all-in para kay Luka Doncic. Lalo at wala daw kasiguraduhan ang Los Angeles Lakers na mananatili ba sa kanilang long-term plan itong si Luka. At dahil na rin daw ito sa kanyang player auction para sa 2026, na baka masayang nga lang daw dito ang mga first round picks na hawak ng Lakers. Kaya naman dahil sa mga sinabi na ito ni Rob Pelinka ay napapayag ng Los Angeles Lakers ang Dallas Mavericks sa nasabing deal. Kaya naman ay ang 2029 first round pick lang at si Anthony Davis ang nakuha ng Mavericks sa Lakers. At imbes nga na si Dalton Knecht ang mapapasama sana sa trade ay nakumbinsi rin ni Rob Pelinka ang Mavericks na si Max Christie ang isama sa nasabing trade package ng Lakers. Kaya ganito kagaling ang GM ng Los Angeles Lakers na si Rob Pelinka. Kaya pala hindi ganun karami ang trade assets na binitawan niya para sa superstar na si Luka Doncic. At hindi lang naman ang Mavericks ang nautakan nitong si Rob Pelinka. Dahil habang niluluto pa lang ang nasabing trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks, ay tinawagan ng Lakers ang Utah Jazz para sabihin na iti-trade nila si Jalen Hood-Schifino kasama ng dalawang first round picks. Ito ay kapalit ng pera na nagkakahalaga ng $55,000. At ganun nga din ang halaga na makukuha dito ng Dallas Mavericks mula sa Utah Jazz. Kinailangan nga ng Lakers ang tulong ng Jazz para mapadali ang trade na ginawa nila sa Dallas Mavericks. Ito ay para magsakto sa NBA salary cap rules. Pero itong si Danny Ainge, ang CEO ng Utah Jazz, ay walang kaalam-alam na tinutulungan na pala nila ang Los Angeles Lakers para makuha si Luka Doncic. Wala nga itong alam na parte na pala si Davis at Doncic sa nasabing deal, na may isang oras na lang bago makumpleto ang nasabing trade. Hanggang sa 30 minutes na nga lang daw nang malaman ni Danny Ainge na tinulungan pala nila ang Lakers na makuha si Luka Doncic. Pero huli na nga ito para kay Danny Ainge dahil nangyari na ang history. Kaya nautakan talaga ni Rob Pelinka si Danny Ainge na kilala na matagal ng rival ng Los Angeles Lakers lalo na noong nasa Boston Celtics pa ito. Pero hindi lang naman ito ang unang pagkakataon na tinulungan ni Danny Ainge ang Lakers sa isang trade. Na kung matatandaan noong 2023 ay nakuha ng Utah Jazz si Russell Westbrook at ang 2027 first round pick ng Lakers para sa isang 3-team trade. Na dito nga ay nakuha naman ng Minnesota Timberwolves sila Mike Conley, Nickeil Alexander-Walker at 3 second round picks mula sa Utah Jazz. Habang para naman sa Los Angeles Lakers ay nakuha nila sila D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt at Malik Beasley. Naging daan nga ito para makarating ang Lakers noon sa Western Conference Finals bago sila na-eliminate ng Denver Nuggets. Yan kasi masyado kasing pakipot kay Walker Kessler na isahan tuloy ni Rob Pelinka si Danny Ainge. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito? Samantalang mga NBA teams lalo na sa West, ihanda na daw ang kanilang mga best defensive players sa bagong duo nila LeBron at Luka Doncic. Lalo at panigurado na mahihirapan sila na mapigilan ang nasabing dalawang superstars ng Los Angeles Lakers. Para nga daw mangyari ito ay kinakailangan ng kalaban na kupunan na magdagdag ng isang defensive-minded na players at isang rim protector. Kaya kailangan talaga dito ng mga kalaban na magdagdag ng kanilang defensive-minded na wing player at isang rim protector na sentro. Kaya panigurado na dito ngayon nakafocus ang ibang mga team sa trade deadline para may pangtapat sila sa duo nila Luka at LeBron. Isa pa ay kailangan din daw nilang malimitahan ang ball handling ng nasabing dalawang bagong superstars ng Lakers. Kaso mga idol, sa dami ng ball handlers ng Lakers ay mahihirapan pa rin ang ibang mga defender sa opensa ng Lakers. Lalo at andyan pa si Austin Reeves, ang point guard talaga ng Lakers. Kaya kapag sinubukan ng kalaban na iwan ang kanilang mga bantay at gumawa sila ng double team, ay madali nga lang maipapasa nila Luka at LeBron ang bola para sa kanilang mga open teammates. Alam naman natin na parehas ang dalawang players na mahusay na mga playmakers at passer. At kung iniwanan naman ng mga kalaban ang kanilang mga bantay, ay madali na nga lang para kana LeBron, Luka, DFS at Austin Reeves na tumira sa 3-point range. Na kahit nga walang shooting itong si Jackson Hayes, pero kapag nakakita ito ng pagkakataon sa alyop at umatake sa basket ay mahirap na itong mapigilan. Ang mahirap pa sa mga kalaban ng Lakers ay hindi nila alam sa ngayon kung saan nila ilalagay ang kanilang pinaka-best wing defender kay Luka ba or kay LeBron.
Lalo at parehas pa naman ang nasabing dalawang players na kayang mag-dominate sa opensa. Na parehas nga sila Luka at Lebron na mga scorer. Kaya ito ang magandang abangan sa debut game ni Luka Doncic na inaasahan nga ito sa February 8 bago ang All-Star Weekend. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa monster duo nila Lebron James at Luka Doncic?